Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Tara pag-usapan natin itong balita patungkol po sa 100 at 90 na katao na inaresto matapos po itong gulo na naganap po sa protesta sa Maynila. Sabi po dito sa balita, lagpas 36 oras na o 36 hours na po na nakakulong ng walang asunto na illegal ayon sa isang abogado. Sige po, pag-usapan po natin yan sa balita na ito, kung bakit ba nakulong tong mga ito at sila ba'y karapat dapat na manatili dito o ano pa man. Pag-usapan natin yan sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Sabi po 36 hours na po silang nakakulong. Itong mga inaresto na may kaugnayan po dito sa protesta, mga kaguluhan dito sa Menjola, sa Maynila. Sabi po lampas 36 na oras nang nakakulong pero wala pa ring asunto laban sa halos 200 na inaresto dahil sa gulong sumiklab sa Maynila nitong September 21, no? September 21. At sabi po, illegal yan ayon sa isang abogado, pero sabi ng Maynila, no, Manila Police, hindi pa sila tapos sa pagpoproseso ng mga dinakip. So panoorin po natin ang kanilang report dito, report po ng GMA dito sa higit 190 na inaresto. Lampas 36 na oras nang nakakulong pero wala pa ring asunto laban sa halos 200 inaresto dahil sa gulong sumiklab sa Maynila nitong September 21. Illegal yan ayon sa isang abogado pero sabi ng Manila Police, hindi pa sila tapos sa pagproseso sa mga dinakip. At nakatutok si Oscar Oida. Hanggang kanina, maghapong nagbakasakali sa labas ng Manila Police District ang kaanak ng mga inaresto. Sa gitna ng mga sumiklab na gulo sa lungsod nitong September 21. Bit-bit pa ng ilang ina ang pagkain, sakaling gutom ang mga anak. Pero bigo silang makita ang mga ito. Pasensya na anak, kahit gusto bang kita tulungan ngayon, pero hindi talaga pwede kita mapuntahan ngayon. Hindi nila ako pinayagan para makapasok dyan. 2 araw nakakulong ang mga mahal sa buhay, pero walang impormasyon kung kumusta na sila. Wala nang reason to hold them in this facility dito sa MPD dahil yung mga charges na possible na ikaso sa kanila, ilang oras nang nakalipas, under po sa batas natin, we have maximum of 36 hours para i-detain mo ng walang charges ang isang tao. Paliwanag ng MPD, di pa tapos iproseso ang 190 inaresto na target sanang ma-inquest ngayong araw. Pero anila, nauunawaan nila ang mga magulang. Makakaasa kayo na hindi natin pababayaan yung mga nasa kustudiya natin. With regards to sa mga pagkain, ipoprovide po natin yan. Pati po yung kanila pong mga medical na atensyon. 6 na po sa mga inaresto ay minor de edad na base sa pagsuri ng DSWD ay may lubos ng pangunawa o discernment kaya maaring panagutin sa batas. Hindi nakasama ang 25 iba pang minor de edad na na-turn over na sa Manila Social Welfare Office. Kaugnay naman ang nag-viral na video ng pananakit sa isa sa mga naaresto sa isang hotel. Itinanggi ng Manila Police District na ipinain nila ang bata sa mga empleyado ng hotel. Kaya siya dinala doon sa taas para ipa-identify siya dito sa mga empleyado ng hotel na ito. Kung ito ba mismong bit-bit ng pulis o nahuli ng pulis, ito ba yung nagnakaw, nanira sa kanilang hotel? Dala marahil ng matinding emosyon, kaya sinaktan ng mga tauhan ng hotel ang bata. At nakikita natin doon na talagang dahil mataas lang yung intention, mataas yung emosyon ng mga nabiktima nila, hindi nila napigilan na masaktan nila yung tao. May kumakalat ding video ng pananakit umano ng mga pulis sa mga inaresto.
Bagay na ikinuwento rin ng ilan sa kanila sa amin. Lalos lahat po kami pinarusahan, sir. Kesyo po kararating lang daw namin. Kami daw yung nanaksak sa kasamaan nila. Kami po naglalakad lang po kami nun, sir. Bigla po nila kami dinampot. Pag nagpaliwanag po kami sa kanila, mas lalo lang po kami mas lalo lang po kami bubugbugin doon. Hindi natin yan ito-tolerate natin at sabi nga natin, ipapacheck natin yan. Ang sa atin nito, malaman natin kanino galing yung video na yan. Kinukundina natin yung ganyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. So ayan po mga tol, no? Kita po natin yung balita patungkol dito. Yung kaganapan po na yan, no? Kung ako po ang inyong tatanungin, yung kaganapan po na yan sa Jola, sa Kamaynilaan, itong mga nakalipas na araw, lalo na po doon sa pagransak dito sa isang motel, no? Yung Sogo, 'di ba? Ay hindi na po yung parte ng pagpoprotesta. Isa na po yung uri ng krimen. No? Baka kasi akala nung ilan pag-rally, protesta, legit na pwedeng gawin 'yan. No? Yung mga napapanood ninyo sa ibang bansa, sa Nepal, sa Indonesia, no? Hindi naman po, never po naging legal yung ganun. Isa po siyang uri na rin ng krimen at di maiiwasan kapag gumugulo na po talaga. Nangyayari po talaga yung mga yan, pero never po na ilagay po sa mga isipan ninyo yan, lalo na dun sa mga kabataan, na yan po illegal. No, pero kung bata ka, 'di ba? Kung iisipin mo nga, 'di ba? Kung bata ka, hindi mo naman maiisip 'yan eh. Lagi lang naisip mo kung ano yung ilaw, liwanag, parang gamo-gamo, lalapitan mo, no? Sunog ka na pala. Napapahamak ka na, natutuwa ka pa. Yan po ang problema po riyan. Nasa ating mga matatanda, nasa inyong mga magulang, sa inyong mga guardian, nitong mga kabataan na to, ang pangangaral sa kanila eh. Ibig sabihin wala po silang naitatak sa kanilang isipan na pagtalima sa batas. Meron pong mga utak, halo na ng utak kriminal po yung ibang kabataan dyan, no? Sasamantalahin na yung pagkakataon. At kaugnay naman po dun sa 36 hours, no? Kung ano man, mga administratibong pananagutan, di ba? Mayroon ding mga sabi na nanakit daw na pulis, hindi yan ito tolerate kung may pruweba. Tsak ko po mapapanagot naman po yun. At kung ito talagang lumalabag na po talaga sila sa batas ng mga pulis, naniniwala ako, tsak ko may kakaharapin po silang administratibo, meron silang kakaharapin iba pang mga legal actions, especially magmula, no, laban sa kapulisan mula sa mga inaresto, no? At sa mga bata, no, mensahe natin diyan, no, wag nating gawing laro-laro. Lalo pong walang napapala yung mga kababayan po natin kapag ganyang nahahaluan na po ng kriminalidad, kaguluhan, 'di ba? Hindi ganoon ang pagpoprotesta na ginagawa ng maraming kababayan po natin. Mas nagiging makabuluhan po 'yun kapag nagpapahatid ng mensahe, no? Yung mga tao kaysa sa ganito na pagnanakaw. Nilalabas nga 'di ba, ng mga kababayan natin. Ipinoprotesta nga yung mga nagnakaw. Tapos ang gagawin nila ay magnanakaw din sila. So malayo po 'yan sa ipinaglalaban po ng marami po sa atin. Kaya kung may mga DDS, no? May mga grupo na gusto ay babagsakin lamang ang gobyerno. No, hindi lahat ng DDS ganoon pero marami. Dahil ayaw nila nga kay Bongbong Marcos, 'di ba? Ang gusto nila babagsakin ang gobyerno. Pagkatapos dagdag mo pa ang pagiging pro-China nila. Yan po ay problemang malaki. At hindi po yan kaaya-aya kung titignan po natin. Pero bago po tayo magpaalam, no, ikaw anong masasabi mo dito?
mga kabataan ay biktima lamang din po ito ng sistema. Biktima lang din po sila ng kaguluhan, kawalan ng moralidad na lumalaganap po sa bansa po natin, sa mga pagiging panatiko ng mga tao, sa mga politiko, diba? Tulad niyan, diba? Lagi natin na-mention DDS, diba? Bakit? Kasi panatiko na sila eh. Wala na silang makikitang mali sa mga Duterte. Kaya may nagpapaalala bago pa maganap yung protesta na yan, wag nang pumunta mga DDS. Kasi yan, anti-corruption protest, anti-corruption movement. Tapos ipaglalaban nyo, ipopromote ninyo ay mga politiko na may issue rin sa korupsyon. Talaga po magiging problema yan. Kaya nga may nagsuntukan na po, may nag-away na po mga grupo. Magkaiba kayo ng pinaglalaban. Yan po ay lason na ipapakain po sa mga kabataan ngayon, mga tao na hindi nag-aanalisa, hindi nagtitimbang kung ano yung tama at mali. Anyway, kakat na po natin itong video na ito. Ano pong masasabi ninyo dito? Meron pong 100 at siyam na po. Ewan ko kung na-minus na daw, no? May mga bata na daw na pinadala na doon sa ibang hindi na po dito sa sinasabing pagkakakulong na ito. Anyway, kung ano masasabi po ninyo dito, comment down below. Pag-usapan natin yan. Tama ba na sila po ay nariyan pa rin? O ako po naniwala maaring may mali na doon. Literally doon sa mga regulasyon dyan, no? Huwag na sa pag-detain pagka-detain ng mga tao. Pero, 'di ba? Meron pa ring mga consideration yan at tingin ko ay ginagawa lang ng mga kapulisan yung trabaho nila. Ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply ako as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.